Mga bagay na kumakain ng oras natin na hindi natin namamalayan. Disclaimer lang, walang masama gawin itong mga bagay na ito, lalong-lalo na kung ginusto mo or may intent ka na gawin ito. Number one, social media. Ang average time nga ng mga Pilipino na paggamit sa social media ay at least 3 hours and 45 minutes. Kung may ina-achieve ka nga na goal, magandang magamit mo itong higit na 3 oras para makuha yung goal mo. For example, may gusto kang ipasang exam. Pwede mo na i-convert itong mahigit na 3 oras sa pag-review. Or pwede mo itong gamitin sa kahit anong goal na gusto mo. Ano ba pwedeng gawin natin para maiwasan natin or makontrol natin ang paggamit ng social media? Pwede mong gamitin yung focus mode ng Android or Apple. Dito, nire-restrict niya yung mga app tulad ng social media na magbigay ng notifications at ilang oras mo lang siya pwedeng gamitin. For example, sa Android, punta ka lang sa settings, punta ka lang dun sa well-being, at makikita mo na dun yung focus mode. Number 2 tip naman, pwede kang gumamit ng quiet mode. Meron nga ito sa Facebook and TikTok. Pag inactivate mo yung quiet mode, hindi mo magagamit ang app na yon for a certain period of time. Pwede ka din mag-set ng oras na gusto mo. Gagawin nyo lang, punta kayo sa settings, punta kayo sa time on Facebook, punta kayo sa manage your time, at makikita nyo yung quiet mode. Number 3 tip, pwede mo siyang alisin sa homepage mo o yung pagbukas mo ng cellphone, makikita mo agad yung application or yung social media. Para kung gusto mo siyang buksan, hahanapin mo pa siya sa applications. So magkakaroon ka ng delay. Yung delay na yun, pwede mong isipin na hindi mo pala kailangan gumamit ng Facebook kasi meron kang goal na gagawin. Last tip, kung kaya mo, i-uninstall mo yung app. Personally, hindi ko siya ginawa kasi useful sa akin yung social media. Ginagamit ko for communication, paggawa ng content, and educational purpose. So, kung kaya mo, pwede mo siyang gawin. Disclaimer lang ulit, walang masama gumamit ng social media. Kumbaga, pag kailangan mo lang siyang i-restrict, pwede mong gawin yung tip na yun. Nakatulong nga ito sa akin para mabawasan yung paggamit ko ng social media. Pero hindi ko sinasabi na hindi ako gumagamit. Ang pinakamalaga dito, intended mo or may intent ka na gamitin siya. May time kasi pag gusto ko lang mag-relax, manonood ako ng mga video sa Facebook, ang mahalaga, intended mo siya. Subukan nyo din tingnan yung average time na pag-spend mo sa social media. Mapapansin mo, madami pala siya. At syempre, masasabi mo sa sarili mo, marami pala akong time na sinasayang. Imbis na gawin ko yung goal ko, ito yung nagagawa. Aside sa social media, number 2 ay mobile or computer games. Walang masama sa paglaro ng computer games. Lalong-lalo na kung ito talaga yung goal mo. Dahil sa paglalaro ng computer games or mobile games, kumikita ka or nagiging masaya ka pag gumagamit ka or naglalaro ka. Pangatlo naman na kumakain ng oras natin na hindi natin namamalayan ay panonood ng TV. Medyo matagal na din na nanood ako ng TV na hindi ko sinasadya. Manonood kami ng TV ng family ko, ng asawa ko, or manonood kami ng movies. Doon lang ako nakapanood sa TV. Pero kung ginagawa ko siyang for pastime, matagal ko na hindi ginagawa. Tulad nga na sinabi ko kanina, kung nag-enjoy ka, or kung gusto mo talagang manood, wala naman masama doon. Tulad ko, marami akong mga TV series na napanood. Tulad nga ng sinabi ng pinapanood kong experts sa productivity, ang mahalaga maging masaya ka at maging productive. Ang importante kahit hindi siya align sa goal mo, pero align siya sa pagiging masaya mo, walang masama doon. Ang mahalaga lang doon, may sama mo siya sa schedule mo or may intent ka na gawin yon. Pangapat at panghuli ay panonood ng news or balita. Kasi kahit hindi ka naman manood ng news, kung talagang napaka-importante ng balita na yun, malalaman mo pa din ito sa ibang tao. Minsan kasi ang balita ngayon, very random na lang or napaka-negative para makuha lang yung attention at views ng mga tao. Or minsan for entertainment na lang talaga siya. Again, walang masama sa news. Nagbabase din ako ng balita. Actually, meron akong website na kinukuha, yung morningbrew.com. Nag-subscribe ako doon kasi everyday nagsisend siya ng email at nakalagay doon sa email na yun ay regarding sa business, technology, international news at iba pa. So yan yung apat na bagay na kumakain ng oras natin na hindi natin namamalayan. Sana marami kayong matutunan. Kung may gusto pa kayong malaman about sa topic na to, comment nyo lang. Kita-kita tayo sa next kong video. Maraming salamat.